guys, another new loan app po no, na nag-e-exist na naman na alam ko magiging interesado kayo dito kasi mukhang promising nga naman yung loan offer niya, which is nag-offer po siya ng 0% for 7 days to pay. And itong loan app na ito is very familiar na rin sa inyo, which is itong si Big Loan app. So alam ko no, nakikita niyo na ito and visible na rin sa inyo to. And sinilip ko siya and release lang siya last December 2024 and I don't know kung ano yung name na no kasi ngayon lang talaga siya nag-exist. And I don't know ba't hindi siya visible noon since matagal na pala siyang na-release at nagkaroon nga po siya ng update this July 2025 lang. Well, kung bago mo palang narinig tong loan app na ito, panoorin mo yung buong video, isi-share ko sa inyo yung full details nito step by step. At guys, ito po palang si Big Loan. Under po pala siya kay Fingertip Finance Corporation and nakita ko po siya sa SEC website under ng list of recorded online lending platform. Naka-register siya. FYI, itong si Big Loan app po is downloadable siya sa Google Play Store as well as sa App Store. O, diba? Ang lakas maka-legit. So, halatang bagong loan na pa lang po talaga ito kasi 10,000 downloads pa lang po siya at meron siyang kakaunting review and then 4.0 ratings, mababa ha. Well, in-install ko nga yung app. And then, bubungan agad po dito, no? Now, we can have our first loan down with 0% interest rate for 7 days to pay. And then, nagpapautang daw sila ng up to 25,000 pesos up to 180 days. Kapag beginner pa lang pala tayo dito or new borrower pa lang po tayo, ang offer po nila is up to 10,000 pesos. Kapag repeat borrower na po tayo, doon na po sila mag-offer ng up to 25,000 pesos. Well, here po, kailangan po natin i-enter yung ating mobile phone number na ipapang-register po natin sa loan app na ito. And then, i-click po natin tong apply now. And then, here po, we need to wait the verification code po na sinend po sa ating mobile phone number. Then, kapag na-receive po natin, i-enter natin yan. And then, mag-create po tayo ng 4-digit PIN. And then, after po nito, we need to allow every requested permission po dito na ma-access daw po nila. Ang dami po nito, no? Sa ating phone, i-check lang natin tong box for me to proceed. So, after this one po, is nag-gather na po sila ng ating personal data. So, ito nga po pala yung mga IDs po na nire-require po nila. So, limited lang po. So, pipili tayo ng isa po dito. So, obviously po, parang mga primary IDs po ito. Anyways, kapag nakapili na tayo ng isa dyan, itatype natin yung ating ID number, gender of course, then our email. And dito sa baba is the loan purpose na. And then after filling up this one guys, next step tayo, which is our addresses na po. So mag-i-input lang tayo nito and then proceed tayo sa next step, which is the employment details na po. Nag-a-accept naman sila ng unemployed housewife, student, pensioner, and other employed individuals po dito. So kapag unemployed or housewife po yung nilagay ko dito, average monthly income lang po yung hinihingi nila. Kapag employed naman, no, mag-fill up tayo ng mga company details, ganun po, self-employed, ganun din. So, ang pinili ko nga is unemployed and housewife para makita natin kung maa-aprobahan ang unemployed. Well, after ko po ma-declare yung aking income dito, I need to input the reference contact po or the emergency contact po. So, isa lang naman po yung hinihingi po nila, hindi masyadong ma-detail. So, kapag po na-provide natin to, next step po tayo, which is the disbursement account na po. So, dito guys, kapag pinili natin e-wallet, so isa lang po yung choice nila. GCash lang po. And then, nakalagay po dito na dapat daw kung ano yung na-register natin na phone number dito is dapat ito din daw yung GCash account natin. Kasi kung hindi daw, hindi siya ma-edit. Ang pinakagagawin po natin dito, mag-change tayo ng disbursement method, which is yun din yung ginawa ko kasi hindi nga ito yung GCash account ko. So, nag-change na lang ako ng disbursement method, which is I switch it to my bank account. Well, after po nito is magsi-self-verification po ako dito. Then, right after po, dito ko po ikakandak yung aking ID photo po, pipicturean ko, upload ko siya front and back kasi ang pinili ko ay national ID. So, after that po, no, makikita po natin dito na bine-verify po yung ating photo, yung ating front ng ID, and back of our ID. So, dito po nagkakaproblema ako sa front side kasi hindi niya ma-detect. Pero yung back side ko okay naman. Digital national ID kasi ginamit ko. So, baka dahil doon nagkakaproblema. So, anyways guys, nung na-proceed ko na siya at na-detect na okay na po siya, meron po agad akong available offer dito na parang instant po siya, no? 3,000 for 7 days. Nakalagay naman dito na I can loan up to 10,000 pesos. Pero kasi ang bumungad na sa akin itong 3,000 for 7 days daw, 0% interest. Nakalagay po dito na buo po siyang matatanggap at ang full repayment ko is 3,000 din po agad for 7 days to pay. Kapag nilipat ko siya sa 14 days to pay guys, hindi na po siya 0% interest. Meron na po talaga siyang kinukuha dito. Kung makikita nyo dito, no? Buo naman siyang matatanggap if ever i-grab ko itong 3,000 pesos. And then ang babayaran ko after 14 days to pay is 3,600
172. So here po, binaba ko ng 1,000 pesos, which is the minimum amount of cash loan dito kasi gusto ko nga siyang itry. Kung makikita nyo po, na 1,000 daw po, buo po yung matatanggap ko. Magre-repay din ako ng 1,000 pesos and medyo magulo pa sa akin itong scheduled payment dito sa baba na 140 na lumalabas 14% of my loan amount. I don't know kung ito ay penalties ba, if ever hindi tayo magbayad, or kasama siya. Kasi bakit naman buo matatanggap, then yung full repayment ko 1,000, diba? Medyo magulo siya. So, dahil decided ako na subukan siya, kinonfirm ko po ito, magsisend po ulit sila ng OTP and then i-enter lang po natin dito. Then right after po niyan, so no in-evaluate niya po yung aking application dito. And then guys, hindi niya pinroceed yung aking application kasi nag-proceed ako dito sa photo verification. Medyo may problema sila sa photo verification, guys. Nakalagay kasi dito, nag-text agad si Big Loan sa akin, your photos are not approved. Please make and send new photos. So for verification pa din nila yung photos ko, yung ID ko, ano specifically, kasi okay naman yung selfie verification ko. Nagulat ako guys, nakalagay dito, Digido PH. So actually guys, meron na talagang chika nitong si Big Loan, kaya ako siya sinubukan. And gusto ko kasi ma-experience mismo, para may share ko siya mismo sa inyo with proof na ito ay sa Digido Loan App. Kasi guys, nagmumukhang new applicant kasi ako dito kasi new loan app to Big Loan App to, hindi naman ito si Digido Loan App. Pero to my surprise lang talaga na parang ito yung katauhan ni Digido. Na alam naman po natin, if aware kayo na si Digido Loan App is na-revoke na po ito ni SEC po last month. Nagkakaroon siya ng issue ngayon kaya medyo nawala siya sa Play Store pero available to download pa din si Digido Loan App sa App Store. Well, nag-try ulit akong mag-apply dito gamit yung isang number ko before na na-approve ako sa Digido and to my surprise nga, confirm po, na-view ko po yung aking account dito before. So, ibig sabihin hindi po nadidelete yung account natin kahit mag-delete tayo before. So, ito pa din yun. Since wala naman po akong due dito, nakapangutang kasi talaga ako kay Digido noon. Na-avail ko po yung 0% interest rates niya for 7 days. Legit yun. Na-view ko siya dito kay Big Loan App na ito. So, meaning talaga guys, iisa lang po sila. And kung makikita nyo po dito guys, no, meron akong approved amount dito na 3,000 pesos. Kapag kinuha ko na siya ng 7 days to pay, meron na po akong interest rate dito kasi this is the second time na. Kasi nga, diba, na-avail ko dati kay Digido yung 0% interest. Ito na yung pang second time na meron na silang interest rate sa akin. At lumalabas po na itong pa 7 days to pay po niya is meron po siyang 14% of my loan amount na effective interest rate po nila. So, kapag 14 days ko siyang kinuha, lumalabas naman na 28% po yung effective interest rates po nila sa akin. So ngayon guys, kung i-raise ko siya into 30 days to pay or into 1 month to pay, ang loan amount ko is nagbabago rin. Bumaba siya ng 2,000 pesos. For 30 days to pay, lumalabas guys sa 30 days to pay sa 2,000, 54% po yung interest rates nila. Kalahati po. Grabe no, ang taas talaga. Pero alam nyo, guaranteed naman na makakapangutang talaga tayo dito based on my experience nga. So okay siya lalo na kapag mga beginner or bago pa lang tayo mangutang dito kasi ma-avail natin yung 0% interest rate niya. So it's up to you na lang no kung gusto mo pa rin siyang i-grab or i-avail. At least nabigyan ko kayo ng heads up. But one thing is for sure po dito, si Big Loan App po at saka si Digido ay iisa. Kasi ang nag-email po sa akin is si Digido mismo. So iisa lang po talaga sila and confirm ito. So anyways, pag-isipan yung mabuti, pag-aralan yung mabuti. Gusto nyo siyang i-grab kasi hindi rin maganda yung interest rates niya in the long run. Maganda lang siya sa una. That's all for this loan app, no? So ang dami nating nalaman sa loan app na ito na medyo revealing talaga siya. But anyways guys, don't worry, patuloy naman po ako magkakaroon ng update. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po. Thank you for watching. Bye!